kahit paano naman, sa gitna ng lahat ng to, kahit paano may mabuting nadulot yung aksidente, hindi ba? Nagkaayos tayo. Oo nga eh. At saka kung meron man tayong nagawa dati, kalimutan na natin yon ha? Ang importante, ayos na tayong lahat. Ligtas tayo at walang sakit. At saka, may uuwi mo na si Rudy. Akala ko talaga dito na magtatapos ang iringan naming magkapitbahay. Ayos na ang lahat. Bati na kami. Pero hindi ko alam, iniuwi pala namin ang gulo. May napansin ako nung binababa namin si Rudy mula sa inerkilang sasakyan. Sa gitna ng mga ususerang mga kapitbahay na nakikisyete sa kaganapan, may isang lalaki na namang nakamasid sa amin sa dulo ng kalsada. Aling Tessie, kilala mo ba yun? Ayun o, yung lalaki doon. Ha? Hindi. Hindi ko nga lang siya nakita eh. Sino ba yun? At saka bakit siya nakatingin sa atin? Hindi ko nga rin alam eh. Nakita ko na siya dati. Nakikiusyoso din. Parang ganito. Ay, naku. Hindi na nga talaga mga babae ang chismosa eh. Ay, teka sa nila, Tess. Pupuntahan mo ba? Oo. Tatanungin ko lang. Lagi siya nakatingin eh. Papalapit na ako sa di kilalang lalaki na nakasombrero nang may pumigil sa akin. Si Mang Delfin ulit. Umiiling ito at hinahatak ang damit ko. May puwersa na sa kilos niya kaya nabigla ako. Baka sa matinding pag-aalala sa mukha nito. Teka lang, Lourdes. Teka lang, huwag ka lalapit sa kanya. Sino po ba yun? Kilala niyo po ba siya? Walang nakakakilala sa kanya. Iba-iba. Palaging iba. Pero... Dealing with unwelcome guests in your home? Ano? Introducing the Metal Rat Cage, the perfect trap for small, medium, or big rodents. Alam ko yun. Basta ingat kayo ha. At huwag kayong lalapit sa kanya. Ibang pakal? Oo, sige. Sige po. Nilingon ko ulit ang dayo pero wala na siya. Nagmamadali rin si Mang Delfin papunta sa kinakatayuan ng lalaki. Gusto ko nga sanang sumunod at malaman ang nangyayari. Pero nanghingi ng tulong si Aling Tessie dahil ibababa na si Mang Rudy. Lumabas nga si Boyet ng bahay para tulungan kami sa pagbubuhat. Sa pagod kasi ni Mang Rudy sa biyahe, nakatulog na naman ito at ayaw na namang gumising. Matapos kaming tulungan ay bumalik na si Boyet sa bahay para maghanda sa pagpasok na sa bayan. Pero bago siya umalis, sinatabi niya ako kaya sinabi ko ang tungkol sa lalaking nakita ko. Lourdes, okay na ba kayo dito? Uwi muna ako ha. Kukunin ko lang yung mga gamit ko. Tsaka papasok na din ako. Oo, sige, muna ka na. Samahan ko na lang muna si Aling Tessie dito. Mukhang nagbukas yung sugat niya sa bibig sa pwersa sa pagbubuhat kanina eh. O siya sige. Bale, dadaan ko na lang si Tisoy dito. Oo, sige. Dito na lang siguro ko magluluto, ha? Baka kasi hindi pa makakilo si Aling Tessie. Nakakatuwa talaga kayo. Dati, gigil na gigil kayo sa isa't isa eh. Tapos ngayon, pinagluluto mo pa oh. Ayos ka lang? Parang nakakita ka ng multo ah. Lourdes naman eh. Sabi ko sa'yo, huwag ka na tumulong sa pagbubuhat eh. Putlang-putla ako oh. May nakita kasi ako sa kalsada. Nakita ko na rin siya dati nung araw na munti kayo masagasaan ni Tantan. Nakamasid lang siya dito. Yun ba yung sinasabi mong nakita mo doon sa aksidente? Yung itim na lalaki? Hindi, iba to. Matagal na rin sa pinabantay ng Mang Delfin eh. Magkaaway yata yung dalawang yun. Pati si Mang Delfin may kaaway na ngayon? Hindi ko yun alam, Boyet. Tayo lang siguro. Baka naman magnanakaw yun. Ano, gusto mo i-report ko sa barangay? Para makapagbanman naman yung mga tanod. Oo, sige. Kung may oras ka pa bago ka pumasok. Oo, sige.
Mas mabuti nang mag-ingat kaysa magsisi pa tayo, no? Baka kasi mabalitaan niya na bagong uwi si Manong Rudy. Alam mo naman, pag may bagong uwing OFW, di ba? Baka iniisip nun, may pera talaga. O siya, sige na. Sumang-ayon ako sa aking mister dahil may mga ganyan talagang modus kamakailan lang. Kinagabihan, umuwi na rin kami ni Tisoy. Pero hindi nagtagal ay kinailangan ko rin bumalik sa bahay nila Aling Tessie. Nagbilin ako agad kay Tisoy na wag lalabas ng bahay. At mukhang kakailanganin kasi ako ni Aling Tessie. Narinig ko kasi ang paghiyaw nito. Dali-dali akong tumakbo sa kabilang bahay at dinatnang umiiyak si Aling Tessie. At pilit na ginigising si Mang Rudy. Hindi na kasi gumagalaw ang kanyang mister. Tulong! Tulungan niyo ako mga kapitbahay! Lourdes! Oh, Aling Tessie, ano nangyari? Hindi na kasi siya humihingi. Akala ko natutulog lang si Rudy. Pero wala na. Hindi na siya humihinga. Mix it up, pair it up with Burger King's King Feast for Me. Just pick one main and one side for 89 or 99 Tulong sa mga kapitbahay. Nagsilabasan ng iba. Si Manang Feli ay lumapit sa amin. Agad kong binili ng anak ko dahil bala kong humingi ng tulong at tumawag ng ambulansya. Tisay anak, dito ka lang ha. Sasamahan ka ni Manang Feli. Kapag dumating si tatay mo, sabihin mo nagpunta ako sa barangay. Opo, Nay. Tatawag na ako ng ambulansya sa barangay, ha, Aling Tessie? Para madala agad natin sa ospital si Mang Rudy. Tumawag na lang tayo ng tricycle. Ako na magdadala kay Rudy. Sinubukan na raw ni Manang Feli. Wala daw talaga. Gabi na kasi. Akas ako. Baka may makasalubong tayo. Mas mabilis kung dalawa tayo maghahanap ng paraan. Sandali lang naman, Aling Tessie. Baka bukas pa yung klinik eh. Susubukan natin. Sa puntong yun ay parehas na kaming natataranta. Hindi alintana ni Aling Tessie ang dumudugo niyang binti at umangkas nga ito. Nagtungo kami sa klinik sa bayan, pero sarado. Wala rin kaming dinatnan sa barangay dahil walang tao. Naghahanap kami ng tricycle na mapapara para kahit paano madala si Mang Rudy sa ospital sa kabilang bayan nang may pumara sa harap namin. Pero nagkagulatan na lang kami dahil lulan ito si Boyet. Oh, Lourdes, sabi mo naman tayo nagkagulo daw kanina sa bahay. Hindi ko siya maintindihan eh. Basta sinabi niya sa akin na pupunta daw kayo dito. Boyet, naghahanap kami ng ambulansya o kaya tricycle, kahit ano. Si Rudy kasi, si Rudy namatay na siya. Wala na kasing oras, Boyet eh. Tulungan mo kami dalahin si Mang Rudy sa ospital. Teka, nakita ko lang siya kanina.